Hi guys, this is your Mommy Ipes, and this is my first time to upload my recipe here in YouTube. So please bear with me kasi hindi ko pa masyadong gamay ang mga pasikot-sikot dito sa YouTube. So what I usually cook is mga lutong bahay na tinitiyak ko na matatakam kayo at makakaubos kayo ng maraming kanin. So, ang unang lulutuin ko ngayon ay ang bangos with black beans o mas known siya na tinatawag na bangos with tausi. So, ang mga kailangan natin ay siling pangsigang, bell pepper, bay leaf, onion, garlic, peppercorn, carrots, lemonsito at saka chicken cubes. Ayan, yan ang mga ingredients na kailangan para sumarap ang ating lulutuin. So, ang una natin gawin ay i-fry natin yung bangos and to prevent oil from splattering, coat the bangos with cornstarch, EDN, and then shake off the excess cornstarch. So, ayan, ang ganda na ng kulay ng ating bangos. Huwag nyo masyadong lutuin kasi first step pa lang ito. So, ang susunod natin gawin ay the same pan, maglagay tayo ng bay leaf at saka peppercorn. And yes, hindi ko tinatanggal yung excess na cornstarch na nasa pan natin ngayon. Kasi tutulong yan mamaya sa pagpapalapot ng ating sauce. So, ang purpose na inuuna ko yung bay leaf at saka yung peppercorn is gusto kong ma-infuse yung flavor niya sa oil natin. Mas lalong babango yung oil, lalong sasarap yung lulutuin natin. And then garlic. Yes, inuuna ko yung garlic kasi as what I've mentioned earlier, gusto kong ma-infuse yung lasa or aroma ng garlic sa ating oil. Pero tandaan, huwag masyadong lakasan yung apoy. Slow to medium lang ng fire para hindi masunog yung garlic natin. So, second na ilalagay ay ang onion natin. So, our onion is watery. So, it will help pacify the heat na nasa pan natin, preventing the garlic from burning down. So, next is our bell pepper. Nilalagay ko yan una din kasi gusto ko yung amoy niya. Tapos, carrots for aesthetic purposes. Then, mix natin. And then, add in the chicken cubes. Yes, sinuuna ko din yung chicken cubes. Kasi gusto kong manunuot din yung lasa niya sa mga spices na nilagay natin sa ating pan. And then, add in our black beans. So, remember na hugasan yung black beans bago ilagay sa lulutuin natin kasi masyado siyang maalat. So, no tayo sa maalat. No maalat. So, ayan. So, magdagdag tayo ng oyster sauce. Yung ginamit ko dyan is yung pinakamaliit na sachet. Nasa 1 tablespoon or 2 tablespoon of oyster sauce lang siguro yan. And then, mix it up. Tapos, lagyan natin siya ng water. So, ito na yung sinasabi ko kanina, na yung starch na nasa pan natin, siya yung tutulong na sa paglapot ng tubig na nilagay natin ngayon. Ayan. Just mix it up and then hinaan yung apoy para ma-absorb ng tubig natin ang lahat ng lasa ng mga aromatics na nasa pan natin. Ilagay natin yung siling pagsigang para mas lalong umamoy ang sauce natin, lalong bumango.
So, sauce pa lang, ulam na. So, naglagay din ako ng sugar, mga 1 tablespoon, para ma-neutralize lahat ng flavor. So, you also have the option to put salt and a pinch of pepper to taste. So, pag tikim ko niyan, good na sa akin yung lasa, kaya nilagay ko na ang mga piniritong bangos. Ayan. So, wag masyadong lakasan ang apoy, ha? Ayan na. So, just let it boil for 3 to 5 minutes or until makikita mo na nanunuot na yung sauce sa pririto nating bangos. Ayan. Ang ganda na niya tingnan. So, this is our finished product. Tingnan nyo, ang ganda-ganda. At check ko na masarap to. Sundin nyo lang yung recipe na ginamit ko dito. So, basta ay delicious, foodylicious.